UNTV News and Rescue. Mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Ating mga mainit na balita ngayong tanghali. Manoy big time drug lord sa Visayas na si Kerwin Espinosa naaresto na ng mga otoridad sa Abu Dhabi. Committee report sa investigasyon sa Manoy illegal drug trade sa New Bilibid Prison isinasapinal na ng House Committee on Justice. Mahigpit na pagpapatupad ng no window hours sa number code scheme sinimulan na ngayong araw. Pangulong Rodrigo Duterte binisita ang Filipino community sa unang araw ng state visit sa Brunei. Fisheries Cooperation kaugnay naman ng maritime dispute sa West Philippine Sea. Posibleng lagdaan sa official visit ng Pangulo sa China bukas. BOC Transformers napanatili ang malinis na record matapos talunin sa overtime ang PNP responders noong linggo. MMDA Black Wolves at GSIS Furies nasungkit naman ang mahalagang panalo sa first round eliminations ng UNTV Cup Season 5 kahapon. At sa ating serbisyong kasangbahay, mga lolo at lola sa isang elder care facility sa Australia, binisita at pinasaya ng UNTV at Members Church of God International. Magandang tanghali sa inyong lahat. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang lalaking nasugatan matapos maaksidente sa Balagtas, Bulacan kahapon. Narito ang report ni Nestor Torres. Dalawang sugatang lalaki ang lumapit sa UNTV News and Rescue Team upang humingi ng tulong matapos maaksidente sa MacArthur Highway, Barangay Borol, Balagtas, Bulacan kahapon ng madaling araw. Agad namang nilapatan ng Pangunang Lunas ng grupo ang mga tinamong pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima. Kinilala ang dalawa na sina J.R. Esparto, 24 anyos, angkas ng motorsiklo, at ang driver na si Mark De La Paz, 19 anyos. Kwento ng mga biktima, pauwi na sana sila nang dumulas ang sinasakyang motorsiklo dahil na rin sa malakas na pag-ulan. Matapos bigyan ng first aid, ay dinala na sa Bulacan Medical Center si De La Paz, habang si Espiritu naman ay tumanggi ng magpadala sa ospital. Ikinatuwa naman ng ama ni Mark ang tulong na ginawa sa kanyang anak. Nga na aksidente at ang akin yung bigla ang pagtulong ng member ng UNTV Rescue, doon ako lugod na nagpapasalamat sa mabilisan nilang action, mate. Hanggang sa ospital, pagdating sa bahay, hindi nyo kami iniwan. Maraming salamat po kay Kuya Daniel Rasonho. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Samantala, tatlong magkakahiwalay na aksidente sa motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Mandaue at Cebu City nitong weekend. May report si Marlon Abique. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng motorsiklo na naaksidente sa S. Osmeña Street, Cebu City, pasado alas 8 ng umaga noong Sabado. Galos sa braso at sakong ang tinamo ng biktima na kinilalang si Severiano Lariosa, 32 taong gulang. Ang angkas naman nito na asawa at anak ay isinugod ng Emergency Rescue Unit Foundation sa pinakamalapit na ospital. Ayon kay Mang Severiano, paliko sila sa ermita nang mabangga ang kasalubong na multicab. Tumanggi naman itong magpadala sa ospital matapos lapatan ng Pangunang Lunas ng grupo.
Motorcycle accident din ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue sa bahagi naman ng Luok, Mandawi City. Agad na nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang tinamong mga galos sa kamay ng biktima na si Stephen Tapulado, 23 taong gulang. Nilagyan naman ng splint ang paa nito dahil sa suspected deformity sa kaliwang tuhod at sprain sa sakong bago dinala sa Mandawi District Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Samantala, nadatna naman ng grupo na nakaupo sa gilid ng daan ang 50 anyos na si Arnelito Padillo matapos bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa isang SUV sa South Road Properties o SRP, Cebu City kahapon. Nagtamo ng sugat sa noo at mukha si Arnelito na agad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue katuwang ang Talisay Rescue Unit. Matapos bigyan ng first aid, dinala na ng Talisay Rescue ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Marlon Abique, UNTV News and Rescue, Cebu. Naaresto na ng PNP Anti-Illegal Drugs Group at Abu Dhabi Police ang mailap na drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa kaninang alas 2 ng madaling araw, oras dito sa Pilipinas. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Go ahead, Lea. Magandang tanghali sa floor. Hawak na nga ng Abu Dhabi Police at ng pinuno ng PNP Anti-Illegal Drugs Group sa Abu Dhabi ang drug lord ng Visayas na si Kerwin Espinosa. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, 2 ng madaling araw kanina, oras dito sa Pilipinas, nang maaresto si Kerwin. Ito'y bunsod na rin ang tip mula sa ilang OFW na nakakita kay Kerwin malapit sa tinutuluyan nilang building sa Abu Dhabi. Si Kerwin ay may standing warrant of arrest dahil sa illegal possession of firearms and explosive sa Albuera, Leyte matapos na matagpuan ang mga baril at pampasabog sa kanilang tahanan. Kaya naman agad na nagpadala ng 3-man team mula sa AIDG si General Bato patungo sa Abu Dhabi at nagpalabas din sila ng red notice upang agad na kumilos para dakpin si Kerwin ng mga Abu Dhabi Police. Sa kasalukuyan ay inaayos na ng AIDG ang dokumento upang mailipad pabalik ng Pilipinas si Kerwin Espinosa. Balik sa floor. Lea, Floor. hindi ba nabanggit kung kailan o eksaktong araw na maiuwi dito sa Pilipinas si Espinosa? Sinabi kanina ni Chief PNP na inaayos na nga ang dokumento nitong si Kerwin at ASAP daw ay kinakailangan ibalik ito dito sa Pilipinas. No? Pero kung yung definite kung kailan, walang mabanggit si General Bato. At pabiro pa nga sinasabi ni General Bato na hindi niya matawagan itong si Colonel Ferro na may hawak ngayon kay Espinosa dahil mahal daw ang tawag sa Abu Dhabi. Wala daw siyang load. Floor. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan, nagulat mula sa Kamkrame. At sa iba pang mga balita, isinasapinal na ng House Committee on Justice ang ulat sa isinagawaang pagdinig sa mga illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribuhok live. Yes, Nel. Lakay alas 10 ng umaga na magsimula ang executive session ng mga miyembro ng House Committee on Justice kaugnay ng pagsasapinan ng committee report na isusumite sa plenaryo kaugnay ng naganap na investigasyon sa umuning illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Sa executive session, ipipresenta ang draft ng report na resulta sa naganap na investigasyon. Bago nagsimula ang sesyon ay tinanong muna ni Minority Leader Danilo Suarez kay Umali kung may katotohanan ng lumabas na balita na may kaugnayan sa committee report na umano'y walang nakitang matibay na ebidensya laban kay Senator Laila de Lima na tumanggap umano ng drug money sa Bilibid inmates. Ayon kay Congressman Umali, walang katotohanan ng naturang ulat, partikular na itong sinasabing na pagtanggap dito sa drug money sa Bilibid inmates na dahil hindi pa naman inilalabas sa publiko ang draft ng report. Nilinaw rin ng chairman ng komite na hindi trabaho ng lower house na i-prosecute ang sinuman. Ngunit maaari namang magrekomenda ang komite sa Department of Justice at Bureau of Corrections ng mga reforma. Sa kabuuan, ayon kay Congressman Umali, umabot na sa kabuuang 47 hours ang naganap na investigasyon sa NPP Bilibid drug trade na nagsimula noong September 20. Inaasahang bago mag-break ngayong linggo ang Kongreso ay maipipresenta na sa plenaryo ang naturang committee report. Lakay? Maraming salamat, Nel Maribuhok, nag-uulat mula sa House of Representatives. Kaagad namang nakipagkita si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Filipino community sa kanyang pagdating sa Brunei Darussalam kagabi para sa 3 araw na pagbisita doon. May report si Paolo Dasal.
Pasado alas 6 ng gabi nang dumating si Pangulong Rodrigo Duterte sa Brunei Darussalam para sa 3 araw na state visit. Layo nitong palakasin ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, partikular na sa trade, investment, peace at security. Sa kanyang pagdating, agad na binisita ng Pangulo ang Filipino community na nagtipon-tipon sa Hasanal Bolkiah National Sport Complex Indoor Stadium. Maaga pa lamang ay nag-abang ang ating mga kababayan upang personal na makita ang Pangulo. Sa kanyang talumpati, muling tinilakay ni Pangulong Duterte ang kampanya ng administrasyon laban sa korupsyon, kriminalidad at iligal na droga. Nagbigay rin ito ng garantiya na ipagpapatuloy ang mga ito sa kabila ng mga pambabatikos. They keep on threatening me about sending me to the International Court of Law. Sinabi ko na nga I am willing to rot in jail for the Filipino. Hindi pa niyo maintindihan yan? So do not keep on threatening or intimidating me, calling my attention. Napaka-corny mo naman. Ikinatawa naman ng ating mga kababayan ang pagbisita ng Pangulo. Ang karangalan sa ating mga Pilipino dito sa Brunei na madalaw tayo ng ating mahal na presidente at siyempre masaya kaming lahat at matagumpay siyang nakarating dito, safe at kumusta niya kami dito at na-inspire niya kami sa kanyang programa sa gobyerno fight against criminality, corruption. Samantala, inaasahang makikipagkita si Pangulong Duterte kay Sultan Haji Hasanal Bolkiah upang pag-usapan ng two-way trade and investment at maaaring pagtutulungan sa pagitan ng dalawang bansa para makamit ang drug-free ASEAN. Una nang itinakda ang pagdalaw ni Pangulong Duterte sa Brunei noong nakaraang buwan, ngunit ipinagliban ito dahil sa nangyaring pagsabog sa night market sa Davao City kung saan nasa 14 ang nasawi at mahigit 70 naman ang nasugatan. Ang pakikipag-usap ni Pangulong Duterte sa ating mga kababayan dito sa Brunei ay nagbigay ng ibayong pag-asa sa bawat isa upang lalo pang mapursige at makatulong sa pagbabagong nais mapagtagumpayan ng pamahalaan. Paulo Dasal, UNTV News and Rescue, Brunei. Nakatakda ring bumisita si Pangulong Duterte sa China bukas, October 18. Samantala, binawi na ng Chinese government ang travel ban sa Pilipinas na idineklara noon pang 2014 kaugnay ng pagbisita ng Pangulo. Narito report ni Rosa Licos. Inihayag ni Chinese Ambassador to the Philippines na si Zhao Jianhua na nagdesisyon na ang Chinese government na bawiin na ang travel ban nito sa Pilipinas kasabay ng nakatakdang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa China sa October 18. September 2014 nang ilabas ng China ang naturang travel ban dahil sa pangamba para sa kaligtasan ng kanilang mga mamamayan dahil sa serye ng insidente ng pangdurukot at banta ng terorismo sa Mindanao at tensyong bunga ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. And the Chinese side has already decided to lift the travel advisory as of during your president's visit. Ayon sa ambassador, ngayong taon 340,000 Chinese tourists na ang bumisita sa bansa. Inaasahan niyang lolobo pa ito sa 1 milyong Chinese national bago matapos ang 2016. Tinataya namang $1 billion ang maaaring kitain ng Pilipinas dahil dito. Samantala, isa sa mga memoranda of agreement na inaasahang pirmahan ng Chinese at Philippine government sa state visit ni Pangulong Duterte sa China ay ang fisheries cooperation. Ayon kay Zhao, ito ang tugon ng China sa panawagan ni Pangulong Duterte na pahintulutan ang mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal. And we would like to explore the possibility of how we can handle it properly, because any possible cooperation or arrangement will contribute to the well-being of the fishermen from both sides. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na walang mangyayaring bargain of territories sa kanyang pagbisita sa China. May report si Victor Cosare.
Hindi tutol si Pangulong Rodrigo Duterte sa pahayag ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na maaaring ma-impeach ang Pangulo kung ipauubayan na nito sa China ang Scarborough Shoal. Bago umalis ng Pilipinas kahapon papuntang Brunei, binigyang diin ng Pangulo na walang mangyayaring bargain of territory sa kanyang pagpunta sa China. Didiretso sa China ang Pangulo pagkatapos ng kanyang state visit sa Brunei. He is correct. I would be impeached. It's an impeachable offense. I do not fight with that statement. It's all correct, it's all legal, and so I agree with him. I said we cannot barter which is not ours, belongs to the Filipino people. I cannot be the sole authorized agent, for that is not allowed under the Constitution. Makakaharap ni Pangulong Duterte sa pagpunta sa China si President Xi Jinping, Premier Li Keqiang at National People's Congress Chairman Zhang Dejiang. Ayon sa Pangulo, kasama sa posibleng matalakay sa magaganap na pulong sa leader ng China ang naging ruling ng International Tribunal kaugnay sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. We will stick to our claim. We do not bargain anything there. We continue to insist that it's ours and that the tribunal, international decision will be taken up, and but there will be no hard impositions. We will talk and we will maybe paraphrase everything in the judgment and set the limits of our territories, the special economic zones. It will be no bargaining there. Una na ring sinabi ng Pangulo na isa sa mga isyong kanyang nais matalakay ay kung paano malayang muling makakapangisda ang mga Pilipino sa mga pinag-aagawang teritoryo na patuloy na binabantayan ng mga barko ng China. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Susunod, Bagyong Karen. Nakalabas na ng bansa, panibagong bagyo, napapangalanang Lawin. Papasok naman sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Food and waterborne diseases outbreak. Idideklara sa isang barangay sa Bacolod City. At presyo ng langis, posibleng tumaas na naman ngayong linggo. Sinimulan na ngayong araw ang mahigpit na pagpapatupad ng window hours sa number coding scheme na inaasang magpapaluwag sa daloy ng trapiko ngayong holiday season. Mula sa Cubao, Quezon City, may report si Joan Nano live. Yes, Joan? Flor, simula ngayong araw ay striktong ipatutupad na ng Interagency Council for Traffic o IAC ang suspensyon ng window hours sa number coding scheme para sa lahat ng pribadong mga sasakyan. Ibig sabihin, hindi na maaaring dumaan sa EDSA, C5 Road, Alabang Zapote Road, Ross Boulevard at Mandaluyong City ang mga sasakyan na sakop ng coding system simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Lahat ng mahuhuli ay pagmumultahin ng halagang 300 pesos para sa first and second offense, habang kukumpiskahin naman ang lisensya ng driver kapag umabot na ito sa third offense. Ang hakbang na ito ay binuo ng IAC sa layuning maibsan ang inaasahang lalo pang pagbigat ng traffic ngayong papalapit na ang holiday season. Sa pagtayang ng MMDA, nasa 18 to 20% sa volume ng mga sasakyan ang inaasahang mababawas sa ilalim ng implementasyon ng no window hours. Katumbas na ito ng mahigit sa 7,000 mga sasakyan kada oras o isang lane sa EDSA. Epektibo ito simula ngayong araw, October 17 at tatagal hanggang sa January 31, 2017. Matapos nga nito ay muling magsasagawa ng assessment ng IAC upang malaman kung epektibo at gagawing permanente ang pagpapatupad ng nasabing polisiya. Lord? Joan Nano, nagulat mula sa Cubao, Quezon City. Pagpapatupad na naman ng increase sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Ayon sa mga oil industry players, tataas ng 40 hanggang 50 centimos ang presyo ng bawat litro ng gasolina.
Samantala, 50 hanggang 60 sentimos naman ang maaaring madagdag sa presyo ng bawat litro ng diesel at kerosene. Ito na ay katlong sunod na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong buwan. Ngayong araw ay inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong papangalanang Lawin. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray. Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Patuloy po ang paglapit nitong bagyong papangalanang Lawin, pagpasok po nito sa Philippine Area of Responsibility mamaya pong hapon. Ayon sa Pag-asa, kaninang alas 11 ng umaga, ito'y namataan sa distansyang 1,265 kilometers sa may silangan po yan ng Visayas. Taglay ngayon ang lakas ng hangin na 150 km per hour at pagbugso na aabot sa 185 km kada oras. Kumikilos po ito pa west-northwest sa bilis na 22 km kada oras. Ayon po sa Pag-asa, maaaring by Wednesday or Thursday, ito po ay tumama. Yung pinakamata po nito ay maglandfall dyan sa may area po ng Cagayan. Kaya yung malaking bahagi po ng Northern Luzon ay na-expect po natin na maapektuhan nitong bagyo. At maaari na mas malakas nga po ito kaysa doon po sa bagyong Karen na nanalasa sa Northern Luzon at Central Luzon ito lamang nakaraang mga araw. Ayon po sa weather agency, sa ngayon ay makararanas lamang po ng partly cloudy to cloudy skies sa ang ilang lugar sa ating bansa. Pero yung area po ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, yung mga probinsya po ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Mindoro, kasama na po ang Negros at Cebu, makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa Metro Manila at nalabing bahagi naman po ng bansa, ay makakaranas naman po tayo ng magandang lagay ng panahon at magkakaroon lamang po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa ngayon po ay sinasabi ng Pag-asa na posibleng maabot nga itong super typhoon category, which is more than 220 kph po yan yung lakas po nito, dahil sa distansya po ngayon medyo malayo pa at maaaring makahigo pa po ito ng enerhiya sa dadaanan po nitong karagatan. At pinaghahanda po tayo dahil lalo na po dyan sa may area ng Northern Luzon, delikado po lalo na dun sa mga maglalayag din sa mga baybayin. Yung ating latest sa lagay ng panahon, balik sa inyo dyan sa studio. Ray Pelayo nagulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ligtas na mga mountaineer na na-stranded sa Mount Tarak sa Bataan dahil sa bagyong Karen. Samantala, matamang binabantayan ang level ng tubig sa Pampanga River dahil sa maaaring pag-apaw nito. Narito ang report ni Joshua Antonio. Ligtas na nakababa ang 100 mountaineers mula Maynila at Cavite na na-stranded sa Mount Tarak sa Mariveles, Bataan. Ayon sa mga mountaineers, Sabado na madaling araw na umakyat ang unang batch at bandang hapon naman ang pangalawang batch. Hindi nila inaasahan na tatama sa Central Luzon ang bagyong Karen, kaya naglakas loob ang mga ito na ituloy ang pag-akyat sa bundok. Nahirapan ng mga ito sa pag-akyat dahil sa bukod ng malakas ang buhos ng ulan ay naging maputik at madulas sa kanilang dinadaanan. May falls kasi na medyo malakas yung tubig, so medyo nahirapan din. Pero minumonitor nga namin, alam namin south south, hindi namin alam na ganong uulan kami ngayon. Alas 12:20 ng hapon kahapon nang makababa ang lahat ng mga mountaineer sa tulong ng mga rescue unit ng Bataan, PNP, Philippine Army at iba pang rescue group. Sandaan po ang kabuuan bilang ng mga umakyat sa Mount Tarak na natulungan ng rescue team. Samantalang mahigpit na binabantayan ng Pampanga government ang water level ng Pampanga River. Ayon sa PDRRMC, may posibilidad na umapaw ang ilog dahil sa pagbaba ng tubig mula sa mga binahang lugar sa bahagi ng Nueva Ecija, Aurora at Tarlac. Naka-heightened alert ang PDRRMO at nakapreposisyon na rin ang kanilang mga tauhan at gamit upang agad na makaresponde sa mga kabalan natin sa Pampanga na mangailangan ng tulong. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, hindi pa rin pinapayagan ng mga otoridad ang ilang pamilya sa Tarlac na nasa evacuation center na makabalik sa kanilang mga bahay dahil lubog pa rin sa baha ang kanilang lugar. Naritong report ni Brian Lacanlale. Nasa 100 pamilya pa rin mula sa mga bayan ng Paniki at Ramos sa Tarlac ang nananatili sa evacuation center dahil lubog pa rin sa baha ang kanilang mga lugar.
Ito ay sanhi ng pananalasa ng Bagyong Karen. Ayon naman sa kapitan ng barangay sa Lumagi, maaaring magtagal pa ng ilang araw sa evacuation center ang mga ito lalo't may paparating pang panibagong bagyo. Ganitong mayroon pong pasunod ulit na bagyo at gaya po ng nasabi ko kanina sa inyo na mararamdaman po yung talagang pagtaas ng tubig mga 3 days pa. Kasi nga po magsasalubong-salubong na po yung mga tubig galing sa bukid, galing sa ilog. Kaya yung 1 linggo po siguro pinakamababa yun lalo't matuloy po yung susunod na bagyo na may dalang. Nananawagan naman ang mga ito ng tulong mula sa lokal na pamahalaan dahil hanggang ngayon ay wala pa anya silang natatanggap na ayuda. Naubos na rin nila ang pondo ng kanilang barangay dahil sa paghahanda sa bagyo. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Tarlac. Sa iba pang balita, biniberipakanan ng mga otoridad ng umano'y mga kemikal na nakaimbak sa mga sumabog na tindahan ng paputok sa Bocaue, Bulacan ng nakaraang linggo. May report si Nestor Torres. Target na pusin ngayong linggo ng Bulacan Bureau of Fire ang isinasagawang investigasyon kaugnay ng naganap na pagsabog sa isang tindahan ng paputok sa Bocaue, Bulacan noong nakaraang linggo. Isa sa bineberipika ng mga otoridad ay ang sinabi ng isa sa mga tauhan ng tindahan na mayroong mga unauthorized chemical gaya ng barium nitrate at potassium nitrate na nakaimbak sa naturang tindahan. Ngunit ayon sa mga ito, kinakailangan pa nilang sumangguni sa mga eksperto para matiyak kung ang mga chemical nga ang naging dahilan ng pagsabog. Po sa hindi pa po natin masabi nga po kasi hindi naman po tayo expert sa chemical, so tinitignan po lang po natin yung angle na gano'n kasi yun po yung sabi ng ating witness na doon po nakita niya nagliliyab doon sa isang cabinet kung saan may nakalagay na chemical. Nais naman ng lokal na pamahalaan ng Bocaue na maglagay ng designated selling area ng paputok sa lugar. Aralan pa rin natin kung mas magiging epektibo ito sapagkat sa ating pakikipag-ugnayan sa association ng vendors at ng mga dealers, manufacturers ay hindi sila sumasang-ayon dito sapagkat na ko-contain sila sa iisang lugar na mas magiging delikado. Sa ngayon ay pansamantalang ipinasara ang lahat ng tindahan ng paputok sa Bocaue hanggat hindi nare-resolba ang insidente. Samantala, nailibing na noong Sabado ng umaga ang 2 nasawi sa naturang pagsabog. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Samantala, ikukonsulta ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang gabinete ang balak niyang pagbabawal sa paggamit ng firecrackers sa buong bansa. Naritong report ni Victor Cosare. Pagkatapos ng pagbisita sa Brunei at China, balak pulungin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang gabinete upang talakayin ang issue kung nararapat bang magpatupad ng firecracker ban sa buong bansa. Matatandaang sa lungsod ng Davao kung saan dating nagsilbing alkalde ang presidente, matagal nang umiiral ang pagbabawal sa paggamit ng paputok upang maiwasan ang firecracker-related injuries at deaths lalo na kapag nagpapalit ang taon. Noong panahon ng kampanya, isa sa balak ng Pangulo ang nationwide firecracker ban, subalit marami anyang kailangang ikonsidera muna. Mawala ng negosyo, economic, whatever, social, lahat na. So I would need the cabinet to decide. It will be a cabinet decision. Samantala ayon sa Pangulo, ang sistemang ipinatutupad sa Davao City ang magiging panuntunan naman sa pagpapatupad ng smoking ban sa buong Pilipinas. Hindi sang-ayon ang Pangulo na magtatalaga ng isang closed area sa isang gusali upang maging smoking area. If you want to smoke, find a place where it is allowed. Now, I've always been against even building a structure inside just to accommodate smokers. That ain't the way. It must be out. It must not be in an enclosed cubicle inside the building. That is not good enough. The statistics would show there's no debate on that you will die of cancer if you continue to mess up with nicotine. Naisumite na ng Department of Health ang draft executive order para sa nationwide smoking ban at kasalukuyang pinag-aaralan ng legal team ng Malacanang. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City.
Ipinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbuo ng Interagency Task Force na mamamahala sa pagtatayo ng treatment at rehabilitation centers para sa mga drug dependents sa bansa. Narito ang report ni Rosalie Coz. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 4 na nag-uutos na bumuo ng isang interagency task force na tututok sa pagpapatayo ng isang rehabilitation center sa bawat probinsya. Sa kabuuan ay may 81 mga probinsya sa bansa, subalit 16 lamang ang DOH-accredited rehabilitation centers. Hindi ito sapat para sa 700,000 drug dependents na una nang sumuko sa mga otoridad. Batay sa EO No. 4, itatayo ang mga rehabilitation center sa mga military reservation at ang Interagency Task Force ang tututok dito. Ang task force ay binubuo ng DILG Secretary, Dangerous Drugs Board's Chairman, DSWD Secretary, DBM Secretary, Philippine Drug Enforcement Agency Director General at kinatawan mula sa Office of the President. Ang Department of Health naman ang intasang mag-o-operate, magmamantine at mamamahala sa mga naturang drug abuse treatment and rehabilitation centers. Maaari namang tumanggap ng donasyon o kahit anong uri ng tulong ang mga ahensya ng pamahalaang kabilang sa Interagency Task Force, ngunit dapat ay naaayon sa batas. Samantala, inaprubahan na rin ni Pangulong Duterte ang 25-year long-term development planning o mas kilala na Ambisyon Natin 2040 ng National Economic and Development Authority bilang batayan para sa development plan ng pamahalaan. Nakapaloob dito ang target ng pamahalaan na triplehin ang per capita income ng bansa at tapusin ang suliranin sa kahirapan sa 2040. Nakasaad din dito na magpalit-palit man ng administrasyon ay magtutuloy-tuloy ang mga pulisiya at estratehiyang pang-ekonomiya ng bansa na batay sa Ambisyon Natin 2040. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Philippines. Nagdeklara ng food and waterborne diseases outbreak sa isang barangay sa Bacolod City matapos na magsuka at mag-LBM ang mga estudyante sa isang paaralan doon. Narito ang report ni Lane Moreno. Naka-confine pa rin ngayon sa iba't ibang ospital sa Bacolod City ang mahigit 100 estudyante ng Handumanan Elementary School 1. Isinugod ang mga mag-aaral sa paggamutan matapos makaramdam ng pananakit ng tiyan, pagtatae at pagsusuka noong nakaraang linggo. Ayon sa kapitan ng barangay, itinuturong ang maruming flavor juice at fried chicken na nabibili sa loob at labas ng school premises ang posibleng sanhi ng pagkakasakit ng mga ito. Nga gambal to ang doktor nga nag-creates ang food kag ang water, nag-creates ang illnesses sa kabataan. Nga may nakita gid nga may bacteria gid ang chicken kag ang mga food nga gin-examine. Like example sa sago kag sa buko. Kahapon ay idineklara na ng Bacolod City Health Office ang food and waterborne diseases outbreak sa barangay. 11 pa lamang sa 145 estudyante ang nakalabas na ng ospital. Samantala, pinatigil na ang pagbebenta ng mga pagkain sa kantin at maging sa labas ng eskwelahan sa loob ng isang buwan habang isinasagawa ang investigasyon sa insidente. Nananatili rin suspendido ang klase sa Handumanan Elementary School 1. Undergo na sila sa process nga maamo ka muna, hindi na gid pwedeng. Oo, kay gin pa stop ko na gid yani. Samantala, inaasahan ngayong araw ay ilalabas na ang resulta ng laboratory exam kung anong uri ng bakterya ang tumama sa mga biktima. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Isang TV ad o advertisement ang inilabas ng Department of Health na humihikayat na tigilan na ang paninigarilyo upang makaiwas sa malubhang sakit na dulot nito. May report si Aiko Miguel. Bawat oras ay may namamatay na 10 Pilipino dahil sa paninigarilyo at 80,000 Pilipino naman ang namamatay bawat taon dahil sa tobacco-related illnesses bilang bahagi sa kampanya ng kagawaran na anti-smoking policy sa buong bansa at nang napipintong full implementation ng graphic health warning law sa Nobyembre. Naglabas ng TV ad ang DOH katuwang ang vital strategies. It has been reversed in high-income countries because of the strategies we mentioned, yung graphic health warnings, the
ban on tobacco advertising and sponsorship, and a counter media campaign for the tobacco illnesses and harmful effects of tobacco, as well as the raising of taxes or sin tax of tobacco products. Yes, combination naman siya ng prime time and non-prime. We are in negotiations with major networks already, and yeah, it will show starting Sunday, but we're still open to coordinate with other networks as well. Sang-ayon naman ang ilang Pilipino sa pagpapatupad ng nationwide smoking ban. Okay ako yan kasi lahat ng mga hindi naninigarilyo yung magkasakit eh. Yung naninigarilyo matagal matagal magkasakit. Ang cause ng cancer ganon wala naman tayong ng mga pera panggamot ganyan. Si Mang Edward naman handang itigil ang kanyang bisyo oras na maipatupad na ito. Oo, payag ako. Siyempre marami rin maliligtas ng mga kabataan pag mga pagsisigarilyo. Si Mang George na nagtitinda ng mga sigarilyo ay nagbigay din ng kanyang pananaw ukol dito. At be sure, we have designated area which kung saan lamang pwedeng manigarilyo ang mga tao. At i-include, doon din pwede lang magtinda ng sigarilyo. Ilan pa sa mga batas sa bansa na magpapatibay sa hindi paninigarilyo at pagtigil sa paggamit ng mga smoker, ang Tobacco Control Act of 2004, 9211, Republic Act 19643 or Sin Tax Law 2013 at ang Graphic Health Warning Law 2014. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health. At samantala, alamin natin ngayon ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas mula sa ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya paugto, Frima! Nakala salamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita iba't king niyayaliwang lugar king kay katamong bansa. May sagawa lang orientation ng pong assessment king Department of Labor and Employment king Central Visayas kagum na ning pamagpatok ng king talama ka endosystem king bansa o in kontraktualisasyon karing manggagawa. Ining report ng Gladys Towabi. Sa wala pa mahimong presidente, usa sa gisaad ni President Rodrigo Duterte ang pagpahunong sa labor contractualization o ENDO scheme. Punteriya sa kagamhanan nga maabot ang 50% nga regularisasyon sa mga contractual nga mamumuo sa dili pa mahuman ang tuig, sumala sa marching order sa presidente. Sa niining pamaagi, mahatagan og saktong benepisyo ang mga trabahador. Nagpahigayon na sabog ENDO orientations ug assessment ang Department of Labor and Employment Region 7 sa mga kumpanya ug ahensya o sa mga service provider. Tumong ini nga mapasabot og tarong ang importansya sa regularisasyon sa mga mamumuo. Sa lista sa DOLE, sobra sa 5 kagatos nga trabahador ang gihimong regular sa trabaho. Humanisunod ang anaa sa 20 nga kumpanya sa Central Visayas. Di kalikayan nga taktakon. Naamantay measure like for instance kaning referral nato sa other companies. If not, we also have some programs like ipa-retrain nato sa TESDA para ability, or if not, we will give them like Una nang naghatag og abiso si Presidente Rodrigo Duterte nga ipasira ang mga kumpanya nga magpadayon gihapon sa ENDO o contractualization. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Pepabalo da karing kabataan king Negros Occidental ing ulaganan ning estadistika o palaulatan pamamilatan ning ligligan king eskwela. Ining report ng Lalaine Moreno. Gindeklarar nga kampyon ang Negros Occidental High School sa ginhiwat nga statistics quiz sa probinsya Cebu nga tuig. 20 ka eskwelahan sa Negros Occidental ang nagkontrahanay sa kompetisyon. Promote the awareness among our high school students about statistics, its application, its importance in their day-to-day lives. Suno sa mga nagpasakop, dako ang mabulig sa ila sa pag-intra sa mga pareho sini nga kompetisyon. We use statistics in our research, so I find it really helpful to us students.
Ginainggan man ang mga kabataan nga magkuha sa mga kurso nga may kaangtanan sa statistics. Tuigan nga ginaselebrar ang statistics quiz kadungan sang ika-27 nga National Statistics nga ginahiwat kada bulan sang Oktubre. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Negros Occidental. At yan kay katamong balita, iba't king niyayaliw ang lugar king kay katamong bansa. Di balik kay kayo Ken Lakay. Dahil salamat, Frima, salong Gloria. Susunod, BOC Transformers napanatili ang malinis na record matapos na talunin sa overtime ang PNP responders kahapon. MMDA Black Wolves at GSIS Furies nakuha ang mahalagang panalo upang manatiling buhay ang pag-asa na makapasok sa susunod na round ng UNTV Cup Season 5 Elimination. At sa ating serbisyong kasangbahay, mga lolo at lola sa isang elder care facility sa Australia, binisita at pinasaya ng UNTV at Members Church of God International. Sumandal ang BOC Transformers sa buzzer-beating 3-point shot ni Michael Anthony Sumalinog upang mahatak ang overtime period at talunin ang PNP responders kahapon sa elimination round ng UNTV Cup Season 5. Samantala, nanatiling buhay ang pag-asa na makapasok sa susunod na round ng GSIS Furies at MMDA Black Wolves matapos na magwagi sa kanilang mga katunggali. Narito ang report ni Bernard Dades. Banzali hinulog para kay Cuevas. Natugang binigay kay Banzali, inilag. Nabuhayan ng pag-asa ang GSIS Furies sa kanilang kampanya sa UNTV Cup Season 5 matapos maitala ang unang panalo kontra DOJ Justice Boosters sa score na 94-84 sa kanilang sagupaan kahapon sa Pasig City Sports Center. Sa ngayon ay may 1-2 win-loss record na ang GSIS. Nalaglag naman sa ilalim ng Group B ang DOJ na may 4 na talo at wala pang panalo. Sa second game, sa unang pagkakataon, nakatigim na rin ang panalo ang MMDA Black Wolves matapos talunin ng Ombudsman Grapbusters sa score na 92-82. Dinomina ng Black Wolves ang first half, ngunit bumuelta ang Grapbusters at tinambakan ng 16 puntos ang MMDA sa pagtatapos ng third quarter, 70-54. Hindi naman sumuko ang MMDA at ipinamalas ang kanilang bangis upang baligtarin ang sitwasyon sa last quarter. Sa ngayon ay may kapwa 1-2 win-loss record na ang MMDA at Ombudsman sa Group A. At sa third game, kinilangan ng BOC Transformers ng overtime game upang talunin ng 3-time runner-up PNP Responders sa score na 93-84. Isa na namang buzzer-beater 3-point shot ang nagdala ng swerte sa BOC upang masungkit ang ika-4 na sunod na panalo. Una rito ay agad niratrat ng mabilis na opensa ng PNP ang BOC upang tambakan ito ng 13 puntos sa first quarter, 23-10. Nanatili ang mabilis na opensa ng PNP sa second quarter, 38-32. Bumawi ang Transformers at 2 beses na itabla ang score bago makuha ang 1 puntos na abante sa pagtatapos ng third quarter, 58-57. Last 22 seconds sa fourth quarter, lamang ng 3 puntos ang PNP at sa kanila pa ang bola nang maagawan ni Marlo Aquino si Olan Umiping at mabilis na in-layup 72-71. Olan! Olan! Naipasok naman ni Japet Cabahog ang 2 free throw upang ibalik sa 3 abante ng PNP last 12 seconds ng ball game. Ngunit di pinanghinaan ng loob ang BOC hanggang sa maipasok ni Michael Anthony Sumalinog ang buzzer-beater 3-point shot.
Tinanghal na best player of the game si Sumalinog na may 18 points, 3 rebounds at 2 assist. At si Marlo Aquino na may 25 points, 5 rebounds, 3 assist at 1 block. Sa ngayon ay nangunguna sa Group B ang BOC na may malinis na 4-0 win-loss record. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Nevada Governor Brian Sandoval declares a state of emergency in the Lake Tahoe area as wildfire continues to spread, threatening hundreds of structures. Kath Canlas has the news. At least 22 homes are destroyed as a wildfire continues to spread near Lake Tahoe here in the state of Nevada. About 3,480 acres of land have been destroyed by the wildfire, as it remains uncontained in western Nevada. Officials called the wildfire the Little Valley of Fire that destroyed at least a dozen more outlying buildings but left no one hurt. About 850 firefighters digged around the fire lines to try to contain it, as concerns increased that winds may spark more fire to grow in other directions. Nevada Governor Brian Sandoval declared a state of emergency in the area to allow the increase of capacity and resources in battling the fire. According to Nevada Division of Emergency Management and Homeland Security, about 500 more structures are under threat if the wildfire continues to spread. 20-some homes, all multi-million-dollar homes, gone. What are you doing about it? Officials said that the fire in the Nevada side of Lake Tahoe is only one of the 3 in the area, and they have started to conduct investigation on how the wildfire started. Kath Canlas, UNTV News and Rescue, Las Vegas, Nevada. Meanwhile, Samsung Note 7 takes another hit as both US and Canada ban the device on all flights within their countries. Kim Pamintuan reports. Transport Canada banned Samsung Galaxy Note 7 from all flights within Canada. The order to ban Galaxy Note 7 was issued by Transport Canada on Saturday, a day after the U.S. Department of Transportation banned the Samsung device on all U.S. flights. A few weeks after its launching, reports surfaced that the new Samsung Galaxy Note 7s were either catching fire or exploding, forcing the company to recall the device. But on its reintroduction in late September, the Galaxy Note 7 with new batteries had the same problem, prompting Samsung on second recall for the S7 brand and ultimately making the device canned. The US and Canada aviation authorities said passengers with the phone will not be allowed to board the plane, and those who try to avoid the ban by checking in their device may face criminal prosecution. I think it's a little extreme. You know, I mean, just because a couple phones went bad doesn't mean that every single phone should be banned. But at the same time, I understand that they don't want planes lighting on fire. So I think it makes sense. You know, I don't think airlines can take the risk of having dangerous electronics on board. Samsung said in a statement it is working with the department to properly inform its customers of the ban and encourages them to either request for a replacement or refund. The Note 7, along with Tesla cars, laptops, and even a Boeing jetliner, all suffered catching fire because of a lithium-based battery problem. Shipments of rechargeable lithium-ion batteries as bulk cargo on passenger planes were banned by the International Civil Aviation Organization, a UN agency that sets global aviation safety standards, until there is better fire-preventing packaging to avoid spreading and potentially destroying the plane. Kim Pamintuan, UNTV News and Rescue, Toronto, Canada. In other news, the Iraqi army dropped tens of thousands of leaflets over Mosul before on Sunday to warn residents about the planned offensive attack
to recapture their city from Islamic State. The leaflets carried messages including assurances that advancing army units and airstrikes will not target civilians and told them to avoid known locations of Islamic State militants. According to the Iraqi government, the assault on Mosul, the last city still under control of the ultra-hardline Islamic State in Iraq, could begin this month. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, and to our correspondents around the globe. At sa ating serbisyong kasambahay, muling dinalaw at pinasaya ng UNTV at ng Members Church of God International ang mga lolo at mga lola sa isang elder care facility sa Australia. Narito ang report ni Nina Bascon. Bilang bahagi ng regular na paglilingkod bayan ng UNTV volunteers at Members Church of God International, isang youth volunteer sa Australia ang nanguna sa pagbisita sa isang elder care facility noong Sabado. Inaliw ng mga kabataan ng mga nakatatanda sa pamamagitan ng pag-awit ng mga paborito nilang awit mula sa dekada 60 at 70. Ramdam ang pananabik sa kabuuan ng programa. Isa sa kanila ay tumugtog pa ng harmonika bilang kanyang paraan ng pakikipag-jamming sa mga kabataan. Habang ang iba naman ay tuwang-tuwa sa kanilang pagpalakpak at pagkaway. It was so beautiful. There was such good coordination. Their voices were like singing birds. And we all loved it very much. Ang mga katandaan ay tinuturing na residente sa lugar. Dito na sila ay pinagkatiwala ng kanilang mga kamag-anak. Ang iba sa kanila ay nakalimutan na ang magagandang alaala ng kanilang kabataan. What can I say? Well, especially for the residents, they loved your music. You guys came before, I think 2 or 3 times before, and they really enjoyed it. So when I came back from my holidays, one of the residents remembered and she asked when the kids are coming back. So I asked one of your colleagues if we can have you guys back and loved you back on the floor. So it was fantastic. Sa huli, masayang-masaya ang lahat, lalo na lang makita ang mga masasayang ngiti ng mga nakatatanda at sumisigaw na parang ayaw pa nilang matapos ang araw. Ito na ang ikatlong pagkakataong dumalaw ang mga kabataan sa pasilidad sa Melbourne. Ang susunod na inaasahang gaganapin sa darating na buwan ay inaabangan na ngayon pa lamang ng mga katandaan dito. Nina Bascon para sa Serbisyong Kasambahay. Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News. May balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.